lumapit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay. Ito na makalipas sa alas 4 ng umaga. And a Golden Dove for Best Science
Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan man bang panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino, magandang umaga. Miyerkules na tayo ngayon, March 11, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 20% taas pasahe sa mga shipping company inaprobahan ng Marina. Nagbawas na rin ang biyahe sa harap ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Pasahe naman sa aeroplano posibleng tumaas din dahil sa matinding pagsipa ng presyo ng jet fuel. Giyera sa Iran malapit nang matapos ayon kay US President Donald Trump. Meralco, may taasingil din sa kuryente. Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta muling nagkainitan, world war lalong tumindi. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility naging isa ng tropical depression. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Maction Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Alian ang ating mga balita. Naging isang tropical depression na ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Bagasa, ang may kahinaang bagyo ay huling namataan sa layong 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas na hanging 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umaabot naman ng 55 kilometro bawat oras. Umikilos ito ng north-northeastward sa bilis na 10 km bawat oras, pero maliit pa rin ang tsansang pumasok ito sa loob ng power line. Ito ay bibigyan lamang ng international name kapag umabot na sa lakas na tropical storm. Ganman, sabi ng Pag-asa, ang trough o extension ng weather disturbance ang siyang magdadala ng mga pagulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabalot din ang Pag-asa laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing mga lugar na ilang araw na ring nakakaranas ng kalat-kalat na pagulan. Ang susunod na bagyo sa bansa ay tatawagin sa pangalang Kaloy. Ang dalawang naunang bagyo sa PAR ay sina Ada noong Enero at si Basyang naman na tumama noong Pebrero. Arestado ang 35 anyos na dental assistant sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad dahil sa pagpapanggap nito bilang lisensyadong dentista sa Malcolm Square, Perfecto Street, Baguio City. Sa ulat, nakumpiska mula sa suspect ang iba't ibang dental tools, yan ang dental bracket at rubber bands, pliers at mixers, cement liquid at iba pang dental material. Sa record ng pulisya, residente ng Bunuan Guset sa Dagupan City, ang suspect at una na itong naaresto noong May 18, 2025 dahil sa kaparehong paglamag sa Republic Act number 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Bukod pa rito, kakaharap din ang suspect ng paglamag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa kustodiya na ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang naturang peking dentista. Paano ba naman hindi siya mahuhuli? Bungal na, binunutan pa ng ngipin. Magandang Umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 6.1 million pesos na lagaan ng iligal na droga ang nakumpiska ng Bureau of Customs NAIA matapos matagpuan sa abandonadong inbound parcels sa Central Mail Exchange Center sa warehouse nito sa Pasay City. Sa ulat ni Port of NAIA District Collector Yasmin Mapa, galing Netherlands, France at Spain ang mga naturang kontrabando idineklara bilang ordinary items o mga karaniwang kargamento.
Nakumpiska ang ulang inbound parcels na naglalaman ng 795 tablets ng MDMA ecstasy at 1,096 grams naman ng powdered ecstasy. Ayon sa Bureau of Customs, bukod pa rito ang 8 gramo ng cocaine, 14 na gramo ng ketamine at 11 grams ng undetermined substance. Sa datos, ngayon pa lamang Marso, nasa 21 parcel na ang naharang ng Biosinaiya sa CMEC sa Pasay City. Agad naman pinapirihan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga tauhan ng NAIA o ang Port of NAIA ng Bureau of Customs dahil sa kanilang mabilis na mga aksyon. Abay, congratulations din kay Dr. Yeye Manawis dyan po sa Port of NAIA. Uminit ang tensyon sa loob ng Quezon City Jail sa Payatas matapos naman maglunsad ng witch hunt si Jail Warden Colonel Maria Lourdes Pasion upang matukoy kung sino ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa sinasabing special treatment na ibinibigay di umano kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Paulat ng pahayagang Daily Inquirer, kasunod ng hakbang ni Pasion ay ang kanilang eksklusibong ulat ng manoy VIP treatment kay Senator Bong sa Payatas sa Quezon City Jail. Matatandaang iniulat ng naturang pahayagan, hindi umano natutulog si Revilla sa kanyang itinakdang selda at sa isang exclusive air-conditioned room na matatagpuan malapit sa opisina ni Pasion natutulog ang dating senador. Bukod pa rito, meron din umanong special comfort room para sa mga bisita ni Revilla. Binabantay nito ng mga jail officer na malapit sa warden na silang nagsisilbing lookout kapag may sorpresang inspeksyon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magbabalik na sa Marso 29 ang Link Bingo event ng Bayan. May kabuuang 2.9 million pesos na tax-free prizes ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Pangungunahan ng Casino Pilipino Angeles ang 1K for 2M nationwide Link Bingo Games. Lalaro rin ito sa mga sangay na Casino Pilipino sa Bacolod, Cebu, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Sabay-sabay na maglalaro mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. Yung pong first 9 games ay may 100,000 pesos na premyo. At doon naman sa 10th, yung ikasampo o huling round, ay may nakatayang guaranteed na 2 million pesos must-go jackpot prize. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng programa ng PAGCOR na maghatid ng kapanapanamik, ngunit responsableng game experience at mailapit ang bingo sa mas maraming Pilipino. Para sa detalye, tumawag lamang sa 0906-574-1935 o 0927-804-0304. Maaari din bisitahin ang www.casinopilipino.ph o ipollow ang official Casino Pilipino Facebook page. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:16 ang oras sa buong kapuluan. Rich number 1 Na naman! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Isabela. 4:18 ang oras sa buong kapuluan, mga mamis. Kung pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sampon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Malapit nang matapos ang gera sa Iran. Ay, salamat naman. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump sa gitna ng kanilang pag-atake sa nasabing bansa. Yan man, maaari pa munong lumala ang tensyon kung pipigilan ng Iran ang pag-export ng langis. Babalan ni Trump, paigtingin pa nila ang pag-atake kung susubukan ng Iran na hadlangan ang mga dumaraan sa Strait of Hormuz na kilalang ruta para sa pandaigdigang supply ng krudo. Tugon naman ang mga otoridad ng Iran, sila ang magtatakda kung kailan matatapos ang gera at hindi papayagang makalabas kahit 1 litro ng petrolyo kung magpapatuloy naman ng pag-atake ng US at Israel sa Iran. Sus, may Ginoo. Meron na pong isang Pilipinong missing, ha? Dahil po dyan sa bakbakan sa Strait of Hormuz. 19 na minuto na makalipas ang alas 4. Kinilala ng Forbes Billionaires list ang CEO, Chief Executive Officer ng Container Terminal Services Incorporated o ICTS na si Enrique Razon Jr., mas kilala sa tawag na EKR, bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas at nasa 175th post ng pinakamayamang tao sa mundo ngayong taon. Congratulations kay Ninong EKR, ha? Si Razon ay may kabuang yaman ng $16.5 billion. Sa inilabas na billionaires list ng Forbes, 15 sa listahan ay mga Pilipino. Nangunguna nga si EKR, nalampasan niya ang kapwa tycoon na sina Manny Villar, Ramon Ang at Lucio Tan na nanguna naman sa listahan ng Pilipinas noong 2025. Narito naman ang iba pang mga bilyonaryong Pinoy na kasama din sa Forbes list. Yan, ha? Si Enrique Razon nga ay nasa 175th place with $16.5 billion. Sumusunod si Ramon Ang, nasa 1,189th place, $3.6 billion. Lucio Tan, 1,223rd place. Sa buong mundo ito, ha? $3.5 billion. Manny Villar, 1,376 place, $3.1 billion. Sumusunod si Henry C. Jr., 1,676 place na meron naman $2.5 billion. Ang sumusunod din si Hansi, may $1.8 billion. Herbert C., 2,274th place, $1.8 billion. Tapos si Harley C., yung mga magkakapatid, 2,386th place, may $1.7 billion na net worth. Si Andrew Tan, sino nung Andrew nandito pa rin, 2,386 place, 1.7 billion din ang kanyang net worth. Si Lucio Tuco, Pure Gold, 2,481st place, $1.6 billion. Teresita C. Coson, 2,481st place, $1.6 billion. Si Elizabeth C., 2,600th place, na nasa ang network ay $1.5 billion. Si Susan Co., 2,600th place, $1.5 billion. Si Tony Tancachong ng Jollibee,
3,285th place, may $1.1 billion. At si Eusebio Tanco, 3,332nd place na may $1 billion. Muli namang kinilala si Elon Musk ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang net worth nito ay $839 billion. Pangalawa at pumangatlo ang Google founders na sina Larry Page na may net worth na $257 billion at saka si Sergey Brin na may $237 billion na net worth. Si US President Donald Trump ay lalong yumaman sa kanyang panunungkulan, nasa 645th place. Ang net worth nito ay $6.5 billion. Wala kahit sa page 3. Nahanap ko pangalan ko. Wala. Bisyoso. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay, dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutay sa prasyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Aba, batiin natin si Ma'am Evan Lang. Si Ma'am Evan Lang ay nasa ano naman ito? 100th place sa paramihan ng kaibigan. Ayan, ha? Di baling di tayo mayaman sa dollars. Basta mayaman tayo sa friend. 66 years old na lolo na street level individual drug suspect arestado matapos mahulihan ng shabu. Meron pang baril sa kanilang tahanan sa Alomena City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Alomena City Police Station ng isang 66 anyos na lolo, street level individual, residente ng Barangay Poblasyon, Alomena City, matapos na masamsam sa kanilang tahanan ng 12 heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 20 gramo at may street drug price na 136,000 pesos. Batay sa ulat ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagsilbi ng search warrant ang kanilang tropa sa bahay ng suspek kasama ang Regional Intelligence Division ng Pro-1, Regional Intelligence Unit 1 at PDIG SOU1 in coordination with PDEA Regional Office 1 na nagresulta ng pagkakumpiska ng nabanggit na illegal na droga at isang kalibre 38 baril na walang serial number at iba't ibang drug paraphernalias. Naharap yun sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Aprobado na ng Department of Agriculture ang nakatakdang pag-import o pag-aangkat ng 250,000 metric tons ng isda. Sisimulan yan sa Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito para matugunan ang kakulangan ng local stocks at matiyak na mananatiling stable ang presyo ng isda sa buong taon. Sabi po ni Secretary Chu Laurel, alinsunod dito sa rekomendasyon ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na mag-angkat na ng maximum importable volume na 250,000 metric tons matay sa supply at demand outlook ng bansa para sa fisheries products ngayong 2026. Sinabi ng kalihim, sinertipikahan niya ito bilang necessary para masiguro ang sapat na supply ng abot-kayang isda at iba pang aquatic products. Kabilang sa aangkatin na port products ay crab, lobster, prawn, shrimp, clams, mussel, octopus, oyster, scallop, sea urchin, salmon, sardines, tuna at yellowfin sole. Sa ilalim na inilabas na guidelines ng DA, ang 10,000 metric tons ng aprobadong import volume ay lalaan sa importation para sa kadiwa program ng pamahalaan, habang ang 80% naman ng natitirang volume ay para sa mga importer na nasa commercial sector, ang 20% ay para naman sa mga association at mga cooperative.
110 mga pulis i-deploy sa misa bilang suporta kay dating Pangulong Digong Duterte. nga pala, ngayon yung kanyang first anniversary ng pagkakahuli at pagkakadala sa dahig. Ano ha? Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, aabot sa 110 pulis ang i-deploy ng Davao City Police Office o DCPO upang tiyakin ang seguridad sa isasigawang misa sa San Pedro Cathedral bilang suporta sa ligtas na pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang naturang misa ay nakatakdang gaganapin mamaya mula alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero, nakahanda na ang mga security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalong taga-suporta at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong aktibidad. Nakaantabay din ang Civil Disturbance Management o CDM team sakaling kailangan. Inaasahan naman ng kapulisan na maraming Dabawenyo mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang makikilahok sa nasabing pagtitipon. Samantala, pinaalahanan ni Captain Caballero ang publiko na pairalin ang culture of security sa buong aktibidad. Pinayuhan din ang mga dadalo na iwasang madala ng matutulis na bagay, backpack at huwag magsuot ng hoodie jacket upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jun Suter. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At magandang umaga sa mga taga Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Kidapawan City, sa Makilala, sa Matalam, lahat nung nagbibigay ng libreng imprenta ng mga t-shirt para po kay dating Pangulong Digong Duterte. Dandala lang daw ho kayo ng t-shirt. Nasa may bandang mga plaza. Sa mga may lakad ayan, may libre silang pa-imprenta. Basta dala ka ng t-shirt doon. May libreng imprenta para po sa mga gustong sumuporta kay dating Pangulong Digong Duterte. Magandang umaga kay Jose Ramon Nulod dyan sa Amerika. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Belgium. At sa mga suki natin sa Spain, good morning. Baka may mga importanteng lakad kayo, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa household use. Lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At muli, magandang umaga po sa ating mga kumadrona. Muli natin ipinapaalala 27th National General Assembly of Midwives ng Philippine League of Government and Private Midwives. Ang tema, Stand Tall Midwives as Health Service Providers Amidst Adversity. Tuloy po yan sa April 15 to 17, applied for CPD units. Para po sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan kayo sa 0956-196-6050 o dili kaya sa 0915-855-1119. Magandang umaga po kay Asek Cecil Bangka Santos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga, Pilipinas! 31 makalipas ang alas 4. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Para sa mga taga Davao City. Hindi, binabati ko lang kayo ng good morning. Hindi siya pupunta dyan si Sherwin. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Middle East. Sa mga suki natin dyan sa Arayat, Pampanga, at saka sa mga taga Mabini, Batangas. Kumusta na kayo ga? Anyway, ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Paco Public Market, Paco, Maynila. Mamamalay kasi Sherwin, ha?
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Sige. Sa mga nandyan sa may public market ng Paco, Maynila, ang ating word of the day ay embellish. Embellish. Ayan, ha? Sa Tagalog daw po ay pagandahin. Sa mga taga Ilocos, Slovakia, papintasin. Ayan, ha? Sa Cebu, pagpatahumon. Pagpatahom. Hindi pag walang mun. Pagpatahom. Ayan, ha? Sa embellish ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Indiscriminate firing at pagkakadiskubre ng minivan na may kargang mga barel at mga bala sa Malabang, Lanao del Sur. Iniimbestigahan na. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makotak, RS 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum Brother Angel. Nagsagawa ng hot pursuit operation ang Malabang Municipal Police Force kasama ang tropa ng 51st Infantry Battalion Philippine Army ng 1st Infantry Tabak Division sa bahagi ng Barangay Kuharab, Malabang, Lanao del Sur matapos marinig ang walang habas na pagpaputok o itong indiscriminate firing sa lugar. Pagdating sa area, nagsagawa ng clearing operation ng government troops at walang inabutang tao. Subalit, may isang minivan with the plate number KBF 8095 ang inabandon na at nang silipin ang loob nito, nakita ang samut-sari mga armas, mga bala at assorted military paraphernalia. Na-recover ang isang modified Smith & Wesson carbine, dalawang M16 A1 with M203 grenade launchers, 5 M14 rifles, isang Bushmaster carbine, M14 magazines na may 29 rounds, 12 magazines ng M16 na may 20 rounds, M16 32 rounds, 25 empty shells ng 5.56 mm, 18 rounds ng 40 mm HE rounds for M203 at 7 assorted bandoliers and rigs. Ang mga nabanggit na ay isinumite sa Marawi City Ballistic Examination Office. Ayon kay 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade Commander, Brigadier General Yasser Arbara, patuloy itong nananawagan sa publiko na patuloy na makiisa sa ating kapulisan at kasundaluhan para sa mapayapang pagdaraos ng banal na buwan ng Ramadan. Sa kasong ito, palaisipan kung kanino at ano ang pakay ng grupong ito na nasa likod ng indiscriminate firing at sa pagdadala ng mga armas at mga bala. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Daw po kinakailangang paghandaan talaga sa Mindanao itong nalalapit na barangay at na BARM elections. Buti na lang, mahigpit ho yung mga checkpoint yan. Talagang tindin ang pagmumonitor sa mga nag-iingat ng baril. Magandang umaga sa mga taga Palm Spring, California. Magandang umaga, Pilipinas! Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas, ha? May mga flight, ha? Bagay, mahirapan din ngayon makapag-shopping. Dito na ho kayo sa Pilipinas bumili ng pasalubong. Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brandang mga magniniyog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. At sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. O kung hindi, bago ho siguro kayo umuwi, check ho ninyo yung tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants doon ng tsokolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Doon, pwede rin ho kayo mag-place ng order doon. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang Pinoy, gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Sino nga daw bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang Noipi. Pilipinas! Isang bagong scientific research ang nagpapatunay na ang mga mangrove forests o bakawan sa Pilipinas ay kabilang sa pinaka-epektibong carbon sink sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, ang mga bakawan ay may pambihirang kakayahang humigop at mag-impact ng napakadaming o napakalaking volume ng carbon dioxide na siyang pangunahing sanhi ng global climate change. Hindi tulad ng karaniwang gubat sa lupa,
ang mga bakawan ay nag-iimbak po ng karbon, hindi lamang sa kanilang mga puno at dahon, kundi maging sa ilalim ng kanilang mga waterlogged soils. Dahil dito, ang mga organic matter ay nananatiling nakabaon sa putik sa loob ng daan-daang taon. At ang mga coastal mangrove ecosystem ay nakapag-iimbak ng mas maraming carbon bawat hektarya kumpara sa mga terrestrial forest. Bukod sa benepisyo nito sa klima, nagsisilbi ring matibay na coastal defense system ang mga bakawan. Dahil pinoprotektahan nito ang mga komunidad mula sa storm surges at coastal erosion, yung pagkasira ng pampang at pagbaha tuwing may matinding sama ng panahon. Ayan ha. Kaya pakiusap po natin sa ating mga kababayan ha. Bukod sa pagtatanim ng kawayan, magtanim din tayo ng bakawan. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga ho sa mga suki natin. Dito po naman sa Antipolo. Uy, malapit na ho yung March 14, di ba? Yung special elections. Inaimbestigahan ni Senator Mark Villar ang operasyon at investment activity ng Maharlika Investment Corporation matapos ang pagpasok nito sa 3.6 billion peso investment sa isang port operator. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 334, binigyan din ni Senator Villar na siya ring pangunahing sponsor ng Maharlika Investment Fund Act. Ang pangangailangang matiyak na ang mga transaksyon ng kumpanya ay tunay na nangangalaga sa interes ng publiko. Matatandang noong Disyembre ng 2025, inanunsyo ang 3.64 billion peso investment ng MIC upang makakuha ng mahigit 100 million shares o minority share ng Asian Terminals Incorporated. Nabahala naman ang senador dahil ang nasabing pagbili ay nangyari kasabay ng plano ng ATI na magdelis o lumabas na sa Philippine Stock Exchange. Ayon kay Villar, tila ginagamit ang pampublikong pondo para paboran ng private shareholders nang walang makukuhang kontrol o impluensya ang MIC sa operasyon ng kumpanya. Sinabi ni Villar, bagamat may kakayahan ng MIC sa kanilang estratehiya, hindi dapat talikuran ng Estado ang tungkulin itong siguruhin ang transparency ng bawat sentimong ginagastos mula sa kaban ng bayan. Mga anak ng mga magsasaka isa sa ilalim sa training at pag-aaral sa pagsasaka. Meron pang 160 pesos bawat araw na allowance. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Walang babayaran sa training ang mga anak ng mga magsasaka sa 29 na pag-aaral sa pagsasaka sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculture Office Agriculturist Romelo Anadi sa isang panayam. Ayon kay Anadi sa Sudan Tacloban, isa sa gawa ang training sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga tanim sa sakahan para malaki ang harvest. May in situ certificate na binibigay ng TISDA ang mga kompleto sa pag-aaral para magamit sa trabaho pagsasaka na may 160 pesos pa kada araw na allowance. Naglalayon dito malaman ng mga bata kung paano pagsasaka sapagkat ang mga magsasaka ngayon sa lungsod ng Tacloban ay tumatanda na. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DJ Ritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Santos Yakbasan sa mga suki natin dyan sa Ordaneta, Pangasinan. Opisyal lang ito over ng Bureau of Customs sa Bureau of Treasury ang mahigit 102 million pesos na kinita nito sa pagsasubasta ng mga nasamsam na luxury vehicle ng pamilyang Diskaya. Isinagawa ang symbolic turnover ceremony bilang patunay ng kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling at iba pang paglamag sa batas sa customs sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nasubastang nakumpiskang sasakyan ang kontrobersyal na Rolls-Royce na may payong, Bentley, Cadillac, Lincoln, Maserati at Mercedes-Benz. Naibenta ito sa serye ng public auction upang mabawi ang halaga nito para sa gobyerno. Umabot ng hanggang 4 na beses ang isinagawang public auction para maibenta ang mga mamahaling sasakyan na napatunayang illegal na ipinasok sa bansa dahil sa paglamag ng Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ang matagumpay na auction. Seryoso ang ahensya sa mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagpapabalik ng nakuhang o pagbabalik ng mga nakukuhang ari-arian sa gobyerno upang magamit sa mga programang pakikinabangan ng mga Pilipino.
Matatandang isinagawa ang public auction para sa mga nasabing luxury vehicle na madiskaya noong November 20, 2025, December 5, 2025, February 11 ng taong kasalukuyan at nitong nakalipas na February 25, 2026. Mahigit isang dekada ng wanted sa Iloilo. Sa kasong pagpatay, arestado naman ang mga pulis sa Northern Samar. Detalye ng balitang mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Maimbuntag ni mo, Jane. Nahuli sa lalawigan ng Northern Samar ang mahigit isang dekada ng wanted sa batas sa Iloilo City dahil sa kasong pagpatay. Ang wanted ay residente ng Katarman, Northern Samar. Nahuli ito ng PNP sa Hubasan, Port Bayan ng Alin sa isinagawang manhunt operation ng Katarman Police. Ang naristong wanted, kinilala sa kanyang alias na si Sharma, 54 na taong gulang. Katuwang sa pag-aaristo ng kapulisan ng Katarman, ang Northern Samar Police Intelligence Unit at Alin PNP Maritime Unit kung saan nagsilbing support units sa naturang operasyon. Ayon sa ulat ng PNP, mayroong warrant of arrest ang nasabing wanted sa kasong murder o pagpatay na ibinaba noong June 5, 2012 ng presiding judge ng Regional Trial Court, 6th Judicial Region ng Justice Bonifacio Drive, Iloilo City. Walang inilagak na piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing wanted. Kasalukuyan itong nasa kustudiya muna ng Katarman Police para sa dokumentasyon at disposition bago iharap sa hukuman na naglabas ng warrant of arrest. Samantala, gumamit naman ang operating unit ng alternative recording device sa pagsasagawa ng naturang operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34, Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Tambay na, Sherwin Alvaro, mag-showbiz muna tayo. Pag-amin ni Rian Ramos na break na sila ni Sam Versosa, inulan ng batikos. Bakit naman? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pinutakti ng bashing itong actress na si Rian Ramos pagkatapos siyang ma-interview sa Fast Talk with Boy Abunda kamakailan lang. Kinumpirma ng Kapuso actress ang breakup dahil nakikita naman daw niya sa ilang interviews ni Sam na hiwalay na nga sila at na-post ito sa social media ng GMA7 ang ilang bahagi ng interview na kung saan ay pinabulaan na nito ang issue nila ng kaibigan niyang si Will Dasovich. Itinuturo itong si Will na siyang dahilan daw ng dihiwalayan na Rian at Sam. Pagkatapos ng interview yun ay pinutakti na ng bashing si Rian Ramos. May ilang nagtanggol kay Sam na sinasabing hindi naman daw nagsasalita ang dating politiko, pero ang ibang komento ay pawang pagtutuligsa na kay Rian. Kaya nag-react ang actress at nag-comment sa post na yon ng GMA Network. Ang sabi niya, GMA Network and Fast Talk with Boy Abunda, why are all the comments on this post from locked dummy accounts in Cotabato City who paying a troll farms? End of quote. Na-check ng kampo ni Rian na ang daming nagko-comment na galing sa isang lugar lang. Kaya obvious na merong grupong si Rian lang talaga ang tinatarget. Wala raw silang pinagbibintangan, kaya lang obvious na troll itong nambash sa kanya ng napakatindi. Wala naman daw siyang legal action na gagawin kaugnay dito. Meron lang siyang isasampang reklamo kaugnay naman sa pagkasangkot nito sa gulo ng dati niyang driver at Michelle D. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. O nga naman, ba't ang dami-dami mga troll-troll ngayon, ano ha? Hindi ko ba yung nagpapapansin? Yung mga nambabash, sabi yan, tanga-tanga mo naman. Thank you, tanga pala ako eh. At least alam ko na, alam mo na, tanga ako. Dapat purihin na natin. Inggit ka lang, tanga ako. Ganun dapat ang mga reaksyon. Magandang umaga, Pilipinas! Buti pa si Sherwin Alvaro, may huli na kaagad. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Good morning, Sherwin! Kuya Angel, nako, baka mabash tayo nitong ating winner dahil kanina pa tayo nagpa-standby at nagmamadali siya dahil kukunin niya na yung i-deliver niyang lulutuin. Yan ang nagluluto sila tuwing umaga para makapag-deliver ng tanghalian doon sa mga nirarasyon na nila. Pangalan mo, tatay? Jose po. Jose? Abonghe. Abonghe. Oo. Taga saan si tay? Taga saan? Anong probinsya mo, tay?
Samar. Kami ka na nga ba taga Samar Ayan na. Maupay nga agad tayo ha. Oo. Maupay man. Oo. Ay, ang cute naman ang smile ni tatay. Asay mo pamilya tay? Asay mo mga bata? Ha? Wala pa. Wala pa? Single. Single. Single? Uy, ginoo ko. Single na nagtatricycle. Oo. Pero nayuyab tayo. Wala man. Wala na? Oo. Ganun man. Paglipasan na. Sige. Ayan, si tatay nanalo ng 1,000 ngayon. Baka naghahanap ko kayo ng boyfriend. Ayan. Dahil tatay, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Angelo Palmore. Si Kuya Angel Palmore, meron kang 1,000 pieces. Ayan. Salamat. Why, isa pa Siyempre, yan. kailangan ako masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Embellish. Embellish lang. Embellish. Pinaganda. Dahil dyan matatanggap po ang pinaganda natin na medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maasahan. At meron ka pang tatanggapin na grocery bag mula yan sa ACS at sa Deezer H. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan, isusuot mo na lang ang pinakabagong disenyo ng Deezer H t-shirt na minomodelo ng pinakabatang kargador sa palengke. Oy, may future. May future yung mga product boys mo. Sherwin. May future yung mga product boys mo ha. Oo, kasi yung isa pang sex bomb yung datingan. Yung mga alugan ng katawan pang sex bomb. Isa naman pang ang leading man yung dating. Ang leading man. Parang pwede tatay, ano masasabi mo? Pwede sila sa bahay ni ate. Sa bahay ni ate. Nilalagay sila sa bahay ni ate. Salamat sa DCRH. Salamat ang hirap pang muli. Ayan. Tay, asa ka sa Samar, tay? Asa ka dapit? Sa Samar, Calvega. Taga Kaibiga ka. Asa dapit sa Kaibiga? O sa barangay? Western Makalan. Masalan. Alam mo ba, Kuya Angel, na meron silang pambansang awit dyan sa Kaibiga? Ay, meron. Oo, meron silang inaawit yung Kaibiga lang pala. Sherwin, paalam ka na ha. Inanak na ko sana. Baka magulpi ka dyan sa pako. Kaya nga, visit yung aking knock-knock, ang pangit. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka nasusunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Talaga si Sherwin may tinatago pala talagang boses, ha? Tago mo na lang. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo! Mag-commercial ka na at baka samain kayong dalawa. Pambira naman, may threat. Ayan, sige, hanap buhay muna tayo. 49, makalipas ang alas 4. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga rin sa mga taga Molino 2 dyan po sa Bacoor, Cavite. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Molino 2, Bacoor, Cavite. And speaking of Molino, Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kinapawan City, good morning. Mabatayan din natin ang happy birthday. Sabi po ni Ma'am Dana Sandoval, batiin mo naman please ng happy birthday, belated happy birthday si Dino Sandoval. Birthday niya. Ayan ha. Matagal nang may crush sa akin yan noon pa. Oo, pinatulan ko lang. Yan. Ma'am Dana, ayan. Balita ko pinikot mo eh. Happy birthday kay Dino Sandoval, ang poging hobby ni Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ayan ha. Eko muna, sino pa ba yung mga nagpapabati pa sa atin dito? Ay hindi, ito pala hindi ito nagpapabati. Kung sino man daw pong nakakaalam sa kinaroroonan nitong si Lilibet Bartolome. Lilibet Bartolome ng Beer and Bull. Yun yung kanyang sinasabing kumpanya ha. Lilibet Bartolome ng Beer and Bull. Mag-iingat daw ho kayo dito dahil scammer tong taon to, ano ha? Oo, may mga nilolokong tao ito. Kaya baka ho kakilala ho ninyo ito, Lilibet Bartolome ha, ng Beer and Bull. Baka mahingan din ho kayo, makunan din ho kayo ng investment kuno nito. Iingat ho kayo. Baka madali ho kayo.
Matapos daw ho itong kumuha ng initial investment, tinakbuhan na. Tinaguan na ho yung kanyang mga kinunan ho ng pera. Mag-ingat-ingat ka't nag-iintay na sa iyo yung syndicated staff, ha? 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mga isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, yun po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultamayo ay nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Para po sa mga ragdagang pang impormasyon, pwede ho kayo makipag-ugnayan sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka pa rin ho ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Suspect sa pagpatay ng isang senior citizen at tagpuang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Aba, ba't nakahandusay? Ayun, arestado ka agad sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Mabilis na nalutas ng pulisya ang kaso ng pagpatay sa isang senior citizen matapos agad na maaresto ang suspect kaugnay sa krimen na naganap sa sitio Paglana, Barangay Santa Rita, Masinloc, Zambales noong umaga ng Marso 10, 2026. Bandang alas 6 ng umaga nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima na nakahandusay ito sa gilid ng karsada. Sa tulong ng isang saksi na tumistigo sa pangyayari, agad na natukoy at naaresto ng mga otoridad ang suspect. Sa investigasyon, napag-alaman na nagkaroon ng pagtatalo habang nagiinuman ang biktima at ang suspect. Nakalaunan ay humantong sa pananaksak dahil sa insidente bumagsak ang biktima at tumama ang ulo nito sa isang bato. Kinilala ang biktima na si Rodrigo Reynera, 70 taong gulang, magsasaka at residente na nasabing lugar. Samantalang ang suspect na si alias Roy, 38 taong gulang, isang mangista at residente ng sitio Matalbis, Barangay Inhubol, Masinloc, Zambales ay naaresto at kasalukuyang naharap sa kasong homicide. Ang suspect ay pansamantalang nakadetain sa Masinloc Municipal Police Station Detention Facility habang inihanda ang kakulang kaso laban sa kanya. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, may makikayungan sa masukin natin dyan sa Pampanga. Ito pa pala, munti kong makalimutan, ha? Baka ho, mamumukhaan nyo itong kuha ho ng CCTV. Ito po'y pinaghahanap din ho ng mga pulis dyan po sa Pasig. Ito ho'y notorious na akyat bahay gang member. Ano ha? Ayan, yung tsurang yan, ha? Iba na talagang mga kriminal ngayon. Ano, ha? Mabuti na lang may CCTV. Ha? Sino man daw pong makapagbibigay ng kinaroroonan o pagkakakilanlan ng taong ito, ipagbigay alam kagad sa Substation 1 ng Ortigas, Pasig. Ano ho? Tumawag po sa telephone number 0967-132-9203. Hanapin po ninyo si Captain Yanga. Ano ha? May reward daw po ang ipagkakaloob ang mga homeowners at security ng Valle Verde kung saan nambibiktima itong akyat bahay gang member na ito. Ha? Ulitin natin, 0967-132-9203. Hanapin po ninyo si Captain Yanga para po mahuli itong walang hiyang ito na walang magawa sa buhay kundi mamerwisyo ng kanyang kapwa. Ayan ha. Akyat bahay yan na notorious dyan po sa may Valle Verde.
Magandang umaga, Pilipinas! Pinapapaspasan na ng Department of Public Works and Highways ang pagtatapos ng mga isinasagawang pagsasaayos sa bahagi ng Maharlika Highway sa Samar at Leyte. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, tinatapos muna sa ngayon ang mga ginagawang temporary repairs sa naturang kalsada para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa panahon ng Semana Santa o Holy Week. Ganyan nilinaw ni Dizon, pansamantala lamang ang may ito bilang paghanda sa Semana Santa habang wala pang malalaking kontratistang nagtatrabaho sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking madaraanan ang Maharlika Highway mula Quezon Province, Bicol Region hanggang Samar at Leyte bago magsimula ang Semana Santa. Pero ito pong ginagawa ngayon, ito na yung mga ongoing dati pa last year na delay na pinapapaspasan natin ngayon. At ang sabi ko nga, meron tayong objective para sa Holy Week, sa mahal na araw, na kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Meaning yung mga riniriblock ngayon, kailangan matapos na yan at passable na lahat yan pagdating ng mahal na araw para hindi umaabala yung biyahe ng ating mga kababayan. At yung mga butas-butas na portion, kahit pa paano, tatakpan natin muna kahit temporary lang. Hintay natin yung mga pangmatagalan na pag-aayos ng mga malalaking kontratista. Ayan. Kaya nananawagan din ho tayo sa PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board. Mag-convene na kayo. I-lift nyo na yung suspension ng mga sinuspending lehitimo namang mga kontratista. Maawa kayo dun sa mga nawalan ng trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! May minamanmanan tayong sama ng panahon. Actually, tropical depression na ho ito na nasa labas ng Parline. Kasama na natin mula sa Pag-asa si Alzar Aurelio. Alzar, good morning. Hello, good morning po sa ating lahat. Opo, merong bagyong nasa labas ng PAR. Isa na ngayong tropical storm na may international name Nori. Ito'y hindi inasahang papasok sa PAR dahil ito'y kikilos palayo sa ating bansa. Ang layo ng bagyong ito ay nasa around 1,200 kilometers silangan ng Visayas. Ang amihan ay patuloy na nakakapekto hindi lamang Luzon, kasama na rin ang Visayas. At yung extension o trap ng bagyo ay umaabot sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pagulan at thunderstorm sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Maulap din na kalangitan at may inaasahang mahihinang pagulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Sa lalabing bahagi naman ng bansa kasama Metro Manila, ay magiging maganda at maliwas sa panahon ngayong araw, maliban sa isolated na pagulan. Walang gilwaning pero paalala na mag-ingat pa rin ang ating mga babayan na mapalaot sa ating mga karagatan, lalo na sa Visayas at Mindanao dahil sa kasamtaman hanggang sa maalon doon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar, saan ang diretsyon nitong, saan tutungo si Nuri? Mostly po panorte, wala pong bansa po dito sa pupuntahan niya. Wala pa. Pero anong bansa ang tinutumbok nito? Wala. Wala po siyang tinutumbok na bansa sa ngayon. Sa direksyong northwest po. At northeast. Opo. Okay. Ano chance nito? Magdi-dissipate siya? Later on? Yes po. Inaasang mag-dissipate o papalayo sa bansa. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag din po kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Pwede din po sa ating mga emergency kit. Ang family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa ating household use o sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 5:06 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Newzep Z Plus Forte. Newzep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo ha, Miyerkules pa lamang ho tayo ngayon, March 11, 2026. Ilang araw na lamang mag-eleksyon na dyan sa Antipolo. Kasama na natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po sa Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, ano hong mangyayari sa March 14 dyan po sa Antipolo? Tama po kayo, ito isang special election dahil nga po sa pagyaon ng ating dating Congressman Acop. At dahil dyan, kinakailangan na po yung pwesto na yan sa Magtabang Kapulungan. So Angel, dyan po sa 2nd District ng Antipolo, ay meron po dyan 8 barangays at ito po isa sa pinakamalaking distrito sa buong Pilipinas. 352,793 po ang mga botante dyan sa Angel. Opo. Ilan? 300? 252,793 po. Sir Angel ang botante. 8 barangays, 348 na clustered precincts at 36 na mga eskwelahan kung saan boboto yung mga kababayan natin. Dami pala, no? Akala ko, maliit lang na 8 barangay pero ganun karaming tao. Sila po ang pinakamalaki sa buong bansa, Sir Angel, kung tutuusin na distrito at kung kaya naman na maaari iti maliit lamang sa paningin ng iba pero ito po sa Comelec, medyo malaki na po ito. Padami pong barangays dyan, doon sa 8 ang malalayo. Hindi po ito talaga yung mga malalapit na barangays na pwedeng lalakarin lang. May mga kaya po by tomorrow o hanggang mga bandang Biyernes, magdi-distribute na po kami ng mga gamit kaagad. Oo. Ilan na naglalaban? Amin po ang naglalaban sa Angel. Dami pala. Opo, meron po isa kasi na nag-withdraw. Kaya sa kasalukuyan, 6 pa rin ang naglalaban para sa pagiging miyembro ng House of Representatives. Dami ha, 6 ang naglalaban. Okay. May listahan kayo, Chairman? Ay, opo, hindi po wala po ko dito sa ngayon sa kasalukuyan sa Angel. Pero doon po sa isa, yung nag-withdraw si Mr. Sumulong dahil nga po sa kung ano mang kadahilanan po yan na personal. Hindi na po siya nagtuloy sa pagkandidato kaya 6. At meron po isa na pinapa-disqualify o pinailan ng kaso na tinatawag na election offense o yung vote buying. Pero inuulit po natin, mali po yung kumalat, fake news po yun, na sinasabing na disqualify daw po yung kandidato na yun, yung Mr. Acop, dahil lado po sa issue ng vote buying. So wala po, hindi po makatotohanan yun. Hanggang sa kasalukuyan, siya po ay kandidato pa rin. Ano yan? Naglagay din sila ng mga campaign material? Hindi na? Meron din po, may mga campaign materials din po. Ang kampanyahan po nila ay mula February 12 hanggang March 12, Sir Angel. Okay. Isang buong buwan din nagkampanyahan. Pero sa kasalukuyan, Sir Angel, 10 araw bago ang eleksyon sa Sabado, bawal na po ang pag-distribute ng kahit na ano na ayuda o kahit na anong mga AIX, MAIP, AKAP, dyan po sa 2nd distrito ng Antipolo. Pero wala kayong in-announce yung gun ban, ha? Dyan sa lugar? Announce po tayo ng gun ban, Sir Angel. Meron po tayong gun ban. Simula po na mag-start yung campaign period. Actually, election period pa nga, ay may gun ban na. Pero medyo unique po ito, Sir Angel, dahil isipin niyo po may gun ban sa 2nd distrito ng Antipolo, pero walang gun ban doon sa labas
ng ikalawang distrito ng Antipolo. Kung halimbawa, ikaw ay may daladalang baril doon sa isang bayan sa labas ng ikalawang distrito, wala pong problema yun dahil kung ikaw ay meron permit to carry or license mula po sa PNP. Pero once na pumasok ka na sa ikalawang distrito ng Antipolo Sir Angel, ay huhulihin ka na po doon. Kasi po lahat ng exemption, lahat pa ng lisensya ay suspended at ikaw ay pwede lamang magdala kung ikaw ay may nakuha na exemption mula sa COMELEC. Okay, so March 14 yan, special election dyan po sa second district ng Antipolo. Ayan. At, yes, so, ito po yung manual na election. Manual po ito, hindi po ito automated na election. Okay. Isusulat ng mga botante ang pangalan ng kandidato at dahil po dyan, bibilangin din ng mano-mano ang mga boto at maaari po ang resulta at ang proklamasyon ay mangyari kinabukasan pa. Mga March 15 pa hanggang hapon, pwede makapagproklama ng nanalong kandidato. Okay. Maiba ako. Kumusta ho yung preparation natin for BARM election? Diyan pala sa sa BARM, may di ba? May nagpile ng candidacy? Wala pa po si Angel. Ang dahilan ay sapagkat hinihintay natin yung pagiging batas, yung panukalang batas na ang eleksyon ay napifix nila ng September 14 ng taon na ito. Siyempre po, hindi kami pwede magpa-file pa ng certificates of candidacy hanggat hindi po napifix yung date kung kailan mangyayari yung halalan. Pero, nakapaglabas na po ang Bangsamoro Parliament, yung parlamento ng tinatawag nilang districting na batas. Yun po yung matagal na natin hinihintay si Angel. At ito po yung amin pong nagkaroon na kami ng implementing rules and regulation. At the same time, nagkaroon din po sila ng mga ilang pagbabago sa kanilang election code na ipapatupad namin sa halalan kung sakali mangyayari sa September 14. Tulad ng tinanggal na po nila si Angel, yung none of the above na pagpipilian sa mga balota. Wala na po yun. Umalis na po. Wala na si none of the above. Kasi nga naman, malilito pa yung mga botante. Pero, when will be the filing ng candidacy? Kung sakali po talaga matutuloy na September 14 at sana bago po magsara ang ating o mag-adjourn ang ating pong kongreso sa ito pong darating na March 21, sana po makapag-file kami ng candidacy ngayong darating na Mayo dahil kinakailangan po namin imprenta ang pangalan ng mga kandidato at yung mga political parties na magpa-participate mga bandang buwan ng Hunyo. Yan po kakailanganin si Angel na ilagay pa doon sa system dahil nga po automated election po ang Bangsamoro parliamentary election. Bandang Hulyo, kinakailangan na namin ma-imprenta ang lahat ng balota. Mga, ano po ito, Sir Angel, 2.3 million na mga balota dahil mga 2.3 million po mga botante yan. At the same time, pagdating naman po ng buwan ng Agosto, kinakailangan ito ay ma-ship out na natin, ma-distribute na natin sa iba't ibang probinsya dyan po sa Bangsamoro. Back to square one pala kayo? Dito sa... Sir Angel, back to zero po lahat. Pati po yung accreditation, lahat po ng mga political parties na na-accredit dati ay binaliwala po ng Bangsamoro Parliament. Kung kaya naman by next week, simula po kami tatanggap muli ng mga petition for accreditation. At at the same time po mga sectoral organizations na magpa-participate for the information po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. Hindi na po yan assembleya, kung hindi direct na po nilang ihahalal ang mga sectoral organizations base sa kung anong sektor sila kabilang. Naku, di yung nauna palang ginastos natin, wala na yun. Wipe out na yun. Sir Angel, nakagastos po tayo nung una para sana sa October 13 Bangsamoro election noong nakaraang taon ng 1.2 billion. Kalahating billion doon ay yung pag-iimprenta ng balota at siyempre yung kalahating billion naman ay para doon sa mga ibang election para Pernalya. Kasama na rin po yung pati na-ship out na po namin yung gamit Kaya nga Tapos pinabalik po muli natin dahil nga po sa hindi natuloy yung halalan ng October 13. So dito kung matutuloy yung September, magkano naman ang budget natin? 3 billion po ang ating nakalaan na budget para dyan sapagkat binalik po ng Kongreso doon sa budget para sa 2026 yun namang nagastos ni COMELEC na 1.2 billion. Kaya intact po at buo yung 3 billion na kakailanganin gamitin natin para po dyan sa Bangsamoro. Naku, ang dami niyo pa. Tapos tuloy din yung barangay election. Isang buwan po pagkatapos ng Bangsamoro election, kunyari pong September 14, yung po naman po November 2, tuloy na po ang barangay and SK elections po natin. Siyempre, katatapos lang ng araw ng patay nun, kinabukasan tayo po iboboto na muli sa ating barangay and SK naman.
Ano ba yan? Ang dami nyo pala. Ang dami nyo sakit ng ulo. Hindi nga kayo pwedeng magpatupad ng 4-day work week. At hindi po, talaga po minarapat namin na 5 araw pa rin, Sir Angel, although mayroon po kami mga pinatupad na mga pagtitipid para lalong-lalo na po sa mga kuryente, sa paggamit po ng ating enerhiya para makatulong naman po tayo sa pamahalaan. Well, good luck, Chairman. At muli, baka may gusto kayong iparating sa mga kababayan natin dyan sa Antipolo. Siyempre po sa mga kababayan natin sa Antipolo, napaka-importante po yan. Kahit yan po isang position lamang sapagkat kailangan may representant tayo sa ating House of Representatives. At the same time, dapat po natin isipin at dapat po tayo na mailagay sa ating puso na ang pagboto ay isang karapatan, pero ito yung obligasyon din. At doon po sa mga nakatatanda at mga may kapansanan, pwede po kayo makaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Meron po tayong early voting hours pa rin. And therefore, yan po para sa inyo, para po maginhawa ang pagboto po ninyo. At ang pagboto po sa Angel ay mula alas 7 hanggang alas 3 lamang ng hapon. Hindi po alas 7 ng gabi. Ayun. So alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Kasi nga, manual count ito. Pero meron po tayong early voting, 5 to 7, sa mga nakatatanda, may kapansanan, at mga nagdadalang tao. Chairman George Garcia, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po sa Angel. Mabuhay po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho sa mga taga-Antipolo, dapat ngayon pa lamang magpasya na kayo. No? Bagay, isa lang naman iboboto eh. Presyo ng karne sa Port Avenue Market, naku, tumaas din. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Good morning kita, may puntaga Kuligyan. Hindi lang karne yung tumaas. Tumaas na rin ng 10 piso ngayon. Itong presyo ng manok. Itong presyo ngayong umaga ko ay tuloy na karang araw ay 210. 220 na yung presyo ng manok kayo dito sa Port Avenue. Amang itong baboy ko ay magtataas pa lang ng 5 piso. Yung ilang mga vendor sa palengke, ito katabing palengke dito sa Kanuhan. Pero 330 na yung presyo ngayon ng baboy. Ang pork chop kiniling 330 na rin. Ang piti ay ito medyo bumaba konti dahil nasa 310. Itong liempo nasa 380 to 320 na mula sa dating 360. Dahil itong karne ng kambing na nanatiling 500 at 460 itong presyo ng baka ay hindi pa rin na gumagalaw. Pero sa presyo naman ng mga isda, hindi pa ganun na tumaas. Natiling 240 pa rin itong bangos, dagupan. At kung medyo mura-mura, ay itong bangos, Bulacan at Pampanga ay nasa 180 hanggang 200 pesos. Ang ganun din tilapia, nasa 140 itong mga galing na Batangas, galing na Pagkasinan, at itong galing na Bulacan, natitiling naman ng 90 hanggang 110 pesos. Ang galunggong ay 240 pesos pa rin bawat kilo, 300 ang yellow pit. Abang itong posisdomot yung gel ay 210, wala sa dating 180, at yung posiskalawang ay 210, ang posiskalamaris ay 280 pesos. Pag mahilig ka naman na sumpo, ito yung cents, pinakamura na itong 400 pesos, wala sa dating 350. Ang pinaka-susunod ito ay 1,000 pesos na. At pinakamalaki sumpo ngayon ay 1,200 pesos. Di naman gumalaw yung ibang presyo ng mga isda. Sa presyo ng gulay, may mga tumaas na. Itong ampalaya, halos 20. Yung itinaas, nasa 180 mula sa dating 160. Pili na mga 60 pesos sa kalabasa, mga kamatis, meron pa rin 40, may 50 pa rin. At pinaka-magandang klase itong 80 pesos bawat kilo. At pipino, tumaas din ang 10 piso. Itong pagtas hanggang 110, meron ng 120. Itong magandang klase. 100 naman itong labanos, klase dating 90 pesos. Ang talong, meron 60 at meron din 120 pesos. Hindi naman wala pa ibang presyo ng gulay. Ang prutas ay taging-saging na alatondan at lakatan pa rin yung mataas. 90 yung latondan at 100 yung balagkit. Sa presyo lang na bigas, diesel,
mayroon pa rin 40 pesos. Pero ayon sa mga vendor, dahil itong 40 pesos dito ay lolo rin. Ating counting pesos na mga ay 40 pesos yung brown rice, 57 na. Alos, wow, so yung gumalaw. Yung has-been, 54. Yung red rice, 63. At 2 piso yung pagkas dito. Yung Japanese rice ay 56 pa rin. Abang yung malagkit, meron pa rin 58, 80. At ang pinakamagandang klase dito ay 100 pesos. Yan ating price sa monitoring report. Wala pa rin sa Port Avenue. Ito pa rin sa Kalukan Restaurant 3. At ito ko na mula sa Tisares o sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, baka yung nabili nyo abukado hilaw. O, ganito daw ang gagawin ninyo para mapabilis ang paghinog niyan, ha? Ilagay nyo daw yan sa isang paper bag na may kasamang apple o mansanas, ano? Para yung unripe avocado mahinog within 24 hours. Ayan, ha? So, kung hilaw yung avocadong nabili nyo, ilagay nyo yan sa paper bag na may kasamang apple para mabilis na mahinog. Maganda umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 na umaga. Rich number 1 Na naman! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan.
Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Imedya ang oras sa buong kapuluan ay sa mga pauwi ng Pilipinas. Magpapasalubong tayo, tulungan ho natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka at magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Yan po yung brand na produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulungan po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha. Ang mga raw material ay galing din po sa anin ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan,
tangkilikin naman natin ang tangerine chocolate. Lalong-lalo na ngayong panahon na kung saan may krisis, huwag tayong bumili ng mga imported na tsokolate. Maganda umaga, Pilipinas! Aminado naman si Public Works Secretary Vince Dizon na nahaharap sa banta ng posibleng cost increase ang mga infrastructure project ng pamahalaan sa harap ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Diyan man tiniyak ng kalihim, magpapatuloy ang konstruksyon ng mga proyekto gaya ng nakasaad sa orihinal na plano. Sinabi ni Dizon, marami sa mga kailangang tapusin ng infrastructure projects ng pamahalaan ay katulad ng mga kalye at tulay na fuel dependent, lalo na ang mga ginagamit na mga heavy equipment. Kaugnay nito, posible rin na niyang matrigger ng oil price hike ang dagdag gasto sa mga construction materials tulad ng semento, bakal at aspalto. Sinabi naman ni Secretary Dizon na maaaring magpatupad ang price adjustment sa mga bagong proyekto ngayong taon, gayon din sa mga ongoing projects, ngunit kinakailangang tiyakin na maipatutupad ito ng maayos at hindi naaabuso. Sa India po naman, nahaharap sa matinding krisis ang mga negosyo. Matapos magkaroon ng malaking aberya sa supply ng langis, bunga ng nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng Iran at mag-alyansang US at Israel. Dahil dito nagbabala ang mga may-ari ng mga restaurant at mga hotel sa buong India ng malawakang aberya at posibleng pagsasarapan ng mga negosyo. Ito ay matapos magdulot ng matinding kakulangan sa cooking gas ang nagpapatuloy na gyera laban sa Iran. Dahil sa seryosong banta sa ekonomiya, kaagad na bumuo ang mga otoridad ng isang espesyal na panel upang suriin ang mga kahilingan at apila ng mga apektadong industriya. Buti na lang dito ho sa atin meron tayong mga panggatong. Balik tayo sa uling. Online class sa mga public school hindi makatutulong sa mga mag-aaral ayon kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Kung si Senador Sherwin Gatchalian ang tatanungin ay hindi ito pabor na mag-shift sa online class ang mga mag-aral sa mga public schools. Inirekomenda ito upang makatipid ngayon na matindi ang itinaas ng presyo ng produkto ng petrolyo. Ayon kay Gatchalian, hindi advisable ang online class sa public school dahil karamihan sa kanila ay walang access sa internet at sa gasolina o krudo naman ay karamihan naglalakad lang papasok at pauwi. Nakita umano ang epekto ng online class noong panahon ng pandemic na umurong ang pag-aaral ng mga bata sa mga public schools. Mas makabubuti pa rin ang face-to-face classes. Sabi ni Gatchalian, kung gugustuhin ng mga nasa private schools, ay maaring sila ang magsagawa ng online class dahil marami sa kanila ay makatitipid sa paggamit ng petrolyo dahil meron silang mga sasakyan. Maliban pa sa tiyak na may access ang mga ito sa internet. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond. Samantala, Kamara titiyakin naman na may sapat na safeguards pa ang mga mamamayan, hindi ang mga oil companies na siyang makikinabang lamang sakaling masuspende ang fuel tax. Detalyeng balita mula kay Manang Milky Gunan, RH12. Manang Milky, good morning. Masusing babantayan ng House Ways and Means Committee sa sandaling maipatupad na ang pansamantalang suspensyon na excise tax sa produktong petrolyo. Tiniyak ito ni Marikina Representative Miro Kimbo, chair ng komite, matapos aprobahan ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos kabilang ang pagsuspindi sa fuel tax dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa krisis sa Middle East. Ayon kay Kimbo, titiyakin ng komite na ang mamayan at hindi ang mga kumpanya ng langis ang may kinabang sa sandali epektibo ang suspensyon ng ipinapataw na excise tax. Sabi ni Kimbo, ayaw niya itong matulad sa nangyari ng isinulong ang Rice Tarification Law na naibaba nga ang taripa sa imported rice pero ang tagal bago naramdaman ng taong bayan. Sa hearing, tinaya na 136 billion pesos ang mawawala sa gobyerno sa forma ng buwis pero pwedeng ma-offset mula sa koleksyon ng VAT kung patuloy pa rin natataas ang presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ni Kimbo, titiyakin ng komite na magiging tugon ng gobyerno ay base sa solid economic data habang pinoprotektahan ang mga sektor na kailangan ng tulong, kabilang na dito ang middle class. Ako si Milky Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Pero kung tutusin, hindi naman ho talaga bababa basta-basta ang kita ng gobyerno kung kukolektahin lamang ng tama ng BIR ang buwis. Ayan ha. At hindi mapupunta sa kung kani-kaninong bulsa ha.
magandang umaga ho sa ating mga taga-large taxpayers, ha? Kumusta na ba yung mga resort natin? Isinusulong sa Kamara ang dalawang panukalang batas na magbabawal sa kabataang edad 16 pababa na gumamit ng social media. Sa magkahiwalay ng panukala ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla at si Bac Party List Representative Eddie Villanueva, layunin itong maiwasan ang epekto ng social media sa mental, health, safety at developmental well-being ng mga kabataan. Ayon kay Congresswoman Lani, itinataguyod ng kanyang panukala ang pananagutan sa likod ng social media platforms at matiyak na hindi inuuna ang digital system o hindi inuuna ng mga digital system ang kinikita nila kaysa sa kapakanan ng mga user. Para naman kay Villanueva, layunin ng kanyang panukala na maprotekta ng mga kabataan sa masamang epekto ng paggamit at exposure sa social media. Una nang nilunsad sa Australia, France at Spain ang social media ban para sa mga minor de edad. Kung kayo hong tatanungin, okay ba kayo na wag i-expose ang, hindi naman siguro wag i-expose, ano? Hindi, pero yung online classes, online learning po pwede yun. Social media hong pinag-uusapan. Kung kayo hong tatanungin, ano ha, pabor ba kayo na ihigpitan o i-ban ang social media sa mga 16 years old and below? Ngayon, makikita nyo yung mga batang wala pang 10 taong gulang eh. Kung ano-anong kalukuhan sa TikTok nang ginagawa eh. Di ba? Wala pang 10 taong gulang, nagme-makeup na yung mga bata. Bakit? Para sa content sa TikTok. Yan ang isa ng mga impluensya. Marami ho nagiging nagiging pasaway, matigas ang ulo, di ba? Nagiging bugnutin. Lalong-lalo na pag magbinagawa mo ng i-access ang social media. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakarinkle, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscle, glucose green para po naman sa kasukasuan. Available po ang Ultaplex coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Direct Ginger Katabwi ng Net25. Director Cora Losalia, kumusta na ho kayo? At saka syempre sa ating pong mga suking justices, si Justice Max De Leon, si Justice Energito, si Chief Justice Alexander Gusmundo, batiin natin at si Justice Raul Villanueva at ang kanyang mami Sally, sino pa ba? Si Justice Maidas Marquez and other justices from Luzon, Visayas and Mindanao. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. 46 na makalipas ang 5 na umaga.
Hoy, muling nakabawi ang piso kontra dolyar kahapon ha. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito'y makaraang magsara sa 58.89 ang halaga ng piso per dalar. Mas malakas ito kaysa sa naita ng panibagong record low na 59.50 nitong Lunes, March 9. Operasyon ng 12 driving school sa Metro Manila sinospende dahil sa sangkaterbang violations. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinapigil ng 30 araw ang operasyon ng 12 driving schools dito sa National Capital Region dahil sa mga paglabag sa umiiral na regulatory guidelines ng Land Transportation Office. Ito'y kasunod ng irregularidad sa pag-i-issue ng Practical Driving Course Certificates of Completion sa investigasyon ng LTO. Tahas ang nag-release ang mga ito ng certification sa mga nag-aaral magmaneho kahit hindi naman sumailalim o ang ilan na hindi nakakumpleto ng 8 oras na practical driving course. Kahit ng LTO, isa itong malinaw na fraud, misrepresentation, irregular use of accreditation at hindi pagsunod sa regulasyon kasabwat ang kanilang mga driving instructors. Sa inilabas na show cause order ng LTO, inaatasan ng 12 driving schools na magsumiti ng paliwanag sa loob ng 5 araw na siyang gagamiting batayan sa paglalabas ng desisyon. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Alam nyo, pagka nakikita ko ngayon ng mga gasolinahan, naaalala ko na nag-aaral ako ng high school. Pakita ko ninyo, magkano ang presyohan ngayon ang nakatala sa mga gasolinahan na RH-TV, ha? Ayan, 92.50, 99.45, 97.24, 97.90. Ayan, ha? Presyo ho yan ng gasolina. Nung nag-aaral naman ako sa high school, ganyan ho ang grade na wish ko. Wish ko lang. Kala nyo ha. Pero nga kakaklase, pag uwi niya ng bahay, sabi niya, Nay, yabang niya oh. Wala akong line of 7 ngayon, Nay. Tuwa naman ng nanay. Pagkakita ng nanay, parang presyo din ng gasolina oh. Nung bago magkagera. Bakit? 54, 50. Wala nga naman sa line of 7. Maganda umaga, Pilipinas! Limitado ang pagbebenta ng petrolyo sa bawat sasakyan, pinapayagan. Detalye na balita mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nilinaw ng Department of Energy na maaaring magpatupad ng resonable na purchase limit sa petrolyo sa bawat sasakyan para maiwasan yung panic buying at hoarding. Ayon sa ahensya, pinapayagan din yung pagbili gamit yung mga drum at container para sa lehitimo na operasyon gaya ng fishing vessel at sea transport, generator set para sa mga pagamutan, gobyerno, mga telco, gayon din sa mga makinaryang pang-agrikultura. Pero dadaan sa verifikasyon yung mga biglaang request para sa maraming gram na labas na sa normal na pattern consumption. Pwede rin sabi ng DOE yung mga jerrycan basta't ligtas, angkop at tugma ang dami ng binibili sa tunay na pangangailangan ng operasyon. Pinayuhan ang gagawaran ng retailer na kung may hinala ng hoarding, verifikahin yung gamit na gasolina, ilimita yung benta sa sasakyan o sa sapat na dami lamang, i-dokumento yung transaksyon at makipag-ugnayan sa kagawaran. Ang retailers at suppliers nila yung magsusuri batay sa historical record at uri ng negosyo ng mga mamimili at maaari lamang na magsagawa ng monitoring at aksyon ang Energy Department. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, sa Pilipino. Giselle, paki-check mo rin sa DOE kasi ang reklamo ng grupong Sinag, okay lang daw yung mga magsasaka, yung mga mangingisda na miyembro ng tawag dito, yung registry ng mga nasa sektor ho ng pagsasaka. Paano yung hindi miyembro? O yung mga maliliit, at saka yun na sa mga malalayong lugar, di ba? Pakicheck mo lang, Giselle, dahil yun din yung reklamo nila. Sabi nila, doon sa mga organisado, okay yun, di ba? Pero yung mga maliliit, yung mga hindi naman talaga sila nakarehistro bilang mga farmer dahil maliliit ang holding nila, o maliit ang sakahan, paano yun? Kasi hindi na daw ho sila pinagbebentahan, lalong-lalo na yung mga mangingisda, hindi na sila pinagbebentahan pagkaandala, galon. Hindi naman daw nila pwede dalhin yung bangka.
Papunta ho sa gasolinahan. Yan. So pakicheck lang din, Giselle. Samantala, WPS operation tuloy naman sa kabila ng oil crisis ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, pwedeng mag-adjust ng schedule ang mga opisina. Pero ang pagbabantay sa teritoryo, hindi pwedeng mag-day off. Yan ang mga katagan AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla. Isabay ng panigurong tuloy ang operasyon ng militar sa kabila ng direktiba ng Malacanang na magtipid ng langis ang mga ahensya ng pamahalaan. Kaugnay nito, sinabing AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vice Trinidad, na nakalatag na ang mga aktibidad sa karagatan para sa buong taon at wala itong magiging letdown. Batay sa monitoring ng Philippine Navy, 30 Chinese Naval at Coast Guard vessels ang naispatan sa West Philippine Sea nitong nakarang linggo mula Marso 1 hanggang nitong 8. Bagamat mas mababa sa 34 ships noong naunang 7 araw, iginit na opisyal na illegal pa rin ang presensya ng mga ito sa key locations gaya ng bisinidad ng Ayungin Shoal, Bao de Masinloc, Panatag Shoal o Bao de Masinloc o Panatag Shoal, Escoda Shoal at dito naman sa bahagi ng Pag-asa Island. Ako si Edniel Porroso, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 habang patuloy na namamayagpag ang generative AI. Simula nang ilunsad ang ChatGPT noong 2022, isang bagong pananaliksik naman na nagpapakita ng nakababahalang ugnayan sa pagitan ng teknolohiyang ito at ng mental health ng mga gumagamit nito. Sa pag-aaral na nalathala sa JAMA Open Network, sinuri ng mga eksperto mula sa Harvard Medical School at Harvard Kennedy School ang mahigit 20,000 adults sa Amerika. Ayon ho sa mga pangunahing may akda ng naturang pag-aaral na si Dr. Roy Perlis, merong malinaw na koneksyon ang dalas na paggamit ng AI sa paglala ng sintomas ng depression, anxiety o pagkabalisa at pagiging irritable. Batay sa survey, 30% na mas mataas ang posibilidad na makaranas ng moderate depression ang mga taong gumagamit ng AI araw-araw. Nasa 50% naman na mas mataas ang panganib para sa mga edad 45 hanggang 65 na madalas na gumamit nito. Habang ang pinakamataas na sintomas ng depression sa mga gumagamit ng AI para sa personal na dahilan ay mga edad 24 o 25 hanggang 44. Natuklasan din sa pananaliksik na mas talamak ang paggamit ng AI sa mga kalalakihan at mga nakabatang edad, mga naninirahan sa syudad at mga individual na may mas mataas na antas ng edukasyon at kita. Bagamat may mga chatbots na idinisenyo para tumulong sa mental health, nagbabala naman ang mga dalubhasa ang mga mananaliksik sa mga negatibong epekto nito gaya ng isolation at potensyal na paglala ng mga delusion at panganib ng pagpapakamatay kung hindi magagamit ng wasto. Ayan. Kaya nga po, ang rekomendasyon, ipagbawal na muna ito sa mga minor de edad. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 2, mago po mag-alas 6 ng umaga, tinatayang aabot naman sa 44.8 million ang mga Pilipino adult na overweight o obese pagdating ng taong 2040. Ito yung makarang lumabas ang pag-aaral ng Epidemiological Burden and Cause of Obesity ng Pilipinas, na mabilis na dumarami ang bilang o nagsasabing mabilis ang pagdami ng mga obese sa bansa. Ayon sa health economist na si Dr. Madeline De Rosas Valera, ang obesity ay hindi lamang isang lifestyle issue, kundi may tuturing ng major public health at economic challenge na nakakaapekto na sa milyon-milyong Pilipino. Pinangangambahang darami pa ang mga Pilipinong obese o sobrang taba kung hindi magpapatupad ng komprehensibong mga estratehiya para malabanan ito. Batay sa pananaliksik, 10% lamang ng mga Pinoy ang may obesity na ang hindi tinatamaan ng komplikasyon na karaniwang nauuwi sa chronic condition. Ay, maaga pa, so pwede ko yung mag-exercise para mabawasan ang obesity. Ikinukonsidera ng Department of Education ang pagpapatupad ngayon ng 4+1 blended learning model para mabawasan ang siksikan sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa modelong ito magkakaroon ng 4 araw na face-to-face classes, 1 araw naman ng online learning kada linggo bilang pilot implementation. Bukod dito, pinag-aaralan din ng DepEd ang pagpapalawak ng voucher program hanggang primary education at ang pag-upa o pagbili ng mga foreclosed na mga pribadong paaralan na maaaring gawing silid-aralan. Tinatayang makapagbibigay ito ng humigit kumulang 1,000 classrooms. Kasama rin sa plano ang paglalagay ng prefabricated learning spaces kung saan 2,571 units ang nakadakdang install sa 1,017 municipalities ngayong taon. 2x2 at ACS Balita susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Democritus. Ang sabi niya, "This is greed. Desire to speak all and listen to nothing." Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu, 2 or more symptoms? Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa pera.